Marshall Peak, Kabanata 5405. Huwag mag-alboroto. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, nang Aisil ni Kang at ng iba pang siyam na martial ancestor si Mo, ang primordial heaven source grand restriction ay hindi gaanong kalaki. Sa oras na iyon, ito ay higit sa isang maliit na piraso ng walang laman, halos 1,000 ng kasalukuyang laki nito. Sa paglipas ng panahon, nakuha ni Mo ang kapangyarihan ng 3,000 mundo, sa pamamagitan ng primordial heaven source na ito, at ang sariling kapangyarihan nito ay tumaas ng husto. Kaya, lumawak din ang grand restriction kasama nito. Sa ngayon, ang primordial heaven source grand restriction ay halos umabot na sa limitasyon nito. Kung mas malaki ang sukat ng grand restriction, mas mahirap para kay Kang na panatilihin ito, at kapag lumampas ang saklaw sa isang tiyak na threshold, natural na sisabog ang paghihigpit. Iyon din ang dahilan kung bakit sinabi ni Kang na ang Human Race Army ay dumating sa tamang oras. Kahit na hindi siya mamatay, hindi niya mapapanatili ang selyo kung dumating sila pagkalipas ng mahigit 1,000 taon. Ngayon, upang maibsan ang kanyang pasanin, kinailangan nilang ubusin ang lakas ng Black Ink sa loob. Kung siya ay makakakuha ng mas mahusay na kontrol sa paghihigpit, kung gayon walang anumang alalahanin tungkol sa pag-alis ni Mo sa bitag. Sa panahong iyon, malaya na ang Human Race Masters na maghanap para sa Primordial Light. Kaya, anuman ang mangyari, ang labanan ay hindi maiiwasan. Lalaban ang Human Race para pahinain ang Black Ink Strength, habang susubukan ni Mo na gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Si Mo ay pinigilan at tinatakan dito sa lahat ng oras na ito, ngunit kahit si Kang ay hindi alam kung ano ang sitwasyon sa loob ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ganap na ibinukod ni Mo ang loob gamit ang sarili nitong kapangyarihan at ang divine sense nito ay napakalakas, kaya sinadya nitong pigilan ang sinuman na maramdaman ang nangyayari. Maging si Kang ay hindi makasilap dito. Gayunpaman, nang muntik nang lumabas si Mo sa Primordial Heaven Source Grand Restriction matagal na ang nakalipas, mayroon talagang napakalakas na puwersa na sumabog mula sa loob. Kahit na mabilis itong pinigilan ni Kang at ng iba pang siyam na martial ancestors, nakatakas pa rin ang ilang royal lords. Unang kinuha ng mga royal lord na ito ang nakapaligid na lugar na ito, kung saan nabuo ang langit at lupa, bilang kanilang target at nagawang gawing isang lupaing walang espiritu ang napakalaking kahabaan ng kawalan na ito upang putulin ang anumang pinagmumulan ng kapangyarihan para kay Kang at sa iba pa. Pagkatapos ay dinala nila ang kanilang mga Black Ink Nest sa mga mapanganib na sinaunang larangan ng digmaan upang maghanap ng mga angkop na lokasyon upang lumikha ng royal cities. Pagkatapos noon, nagsimula silang gumawa ng malalaking hukbo upang masalakay nila ang 3,000 mundo, makakuha ng mas maraming mapagkukunan, magparami ng mas maraming Black Ink Clansmen, at pagkatapos ay bumalik upang iligtas si Mo. Sa katunayan, noon, higit sa 200 royal lords ang nakatakas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ngunit sa panahong iyon, ang mga paghihigpit at natitirang divine abilities na nanatili sa sinaunang mga larangan ng digmaan ay mas makapangyarihan kaysa sa mga naranasan ng Human Crusade sa kanilang daan dito. Kaya, maraming royal lords ang bumagsak, na nag-iwan lamang ng mahigit 100 nakaligtas. Ang mga paghihigpit at natitirang divine ability iyon ay mula sa unang malaking digmaan sa pagitan ng mga tagapaglingkod ni Mo at ng mga great expert ng late ancient era. Nabanggit ni Kang na ang labanan ay naganap sa loob ng 10,000 taon. Masyadong malayo ang ginawa ng mga royal lords na lumipat upang lumikha ng kanilang royal cities para masubaybayan ni Kang at ng iba pang siyam na martial ancestors ang kanilang mga galaw. Noong panahong iyon, ang human race, at ang dragon at phoenix clans ng Divine Spirit Ancestral Land ay nagsanib puwersa upang bantayan ang tanging landas na nag-uugnay sa Black Ink battlefield sa 3,000 mundo. Pagkatapos ng lahat, noong unang lumitaw ang royal cities, natural na naalarma ang human race. Upang makayanan ang hinaharap na Black Ink clan invasion, binuo din ng human race ang kanilang Great Passes, isa para sa bawat royal city, na naging batayan para sa iba't ibang war theaters. Bumalik ang Human Race Masters sa 3,000 mundo para maghanda. Pinili nila ang mga paraiso ng paglilinang na may masaganang mapagkukunan at world energy upang pagyamanin ang mga bagong talento. Ang mga kultibasyon na banal na lupaing ito ang naging cave heavens and paradises. Mula roon, malawak silang nag-recruit ng mga disipulo at nagsanay ng mga elite na masters para sa darating na digmaan. Kaya naman, ang layout ng Black Ink battlefield ay nabuo ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, hindi alam ni Kang at ng siyam na martial ancestors ang mga detalyeng ito. Kung tutusin, matagal na silang nagsanib puwersa para ikulong si Mo at natrap sa tabi nito para mapanatili ang Grand Restriction.
Dahil nagawa nilang sugpuin at selyuhan si Mo kaya maaaring mangyari ang nakakagulat na digmaan ng Late Ancient Era sa pagitan ng mga tagapaglingkod ni Mo at ng human race. Ang mga ancestors ng mga lumikha ng Cave Heavens and Paradises ay alam lamang na lumaban sa Black Ink Clan, hindi nila alam kung saan sila nagmula. Ang mga great expert na nakaalam ng buong kwento ay napatay lahat sa pagtatapos ng Late Ancient Era sa labanan ng pagkalipol laban sa mga tagapaglingkod ni Mo. Lumipas ang milyon-milyong taon nang walang magkabilang panig na nakagawa ng isang tunay na tagumpay. Ang Black Ink Clan ay hindi kailanman nagawang ibagsak ang Great Passes ng maramihan, na nag-aayos para sa walang ingat na pag-atake at pag-atres, na walang pakialam kung sila ay nagkakaroon ng malaking pagkatalo sa bawat pagkakataon. Lahat sila ay pinanganak mula sa Black Ink Nest sa halip na ipinanganak at pinalaki ng mga magulang. Hanggat mayroong sapat na mga mapagkukunan, maaari silang walang katapusang patuloy na lumikha ng mas maraming Black Ink Clansmen. Nitong mga nakaraang siglo lamang na ang human race ay unti-unting bumaling mula sa depensibong posisyon nito tungo sa isang nakakasakit. Ngayon, ang 2 million strong army crusade ay sa wakas ay nagmarcha sa puntong ito na may paraan upang direktang banta si Mo. Ang isang mahusay na digmaan ay hindi maiiwasan. Ang Old Master na ito ay nangangailangan ng ilang bagay upang maibalik ang kanyang sarili. Hiling ni Kang. Bagamat ginamit niya ang kapangyarihan ni Shi upang nakawin ang ilan sa kapangyarihan ni Mo paminsan-minsan sa paglipas ng mga taon, likas na nakakapinsala pa rin ang Black Ink Strength at hindi siya nang ahas na gamitin ito nang walang pinipili. Kahit si Shi ay nanganganib na mapinsala ng Black Ink Strength dahil masyado niyang nilamon iyon. Sa kalaunan ay hindi niya masustinihan ang sarili at kinailangan niyang isakripisyo ang sarili sa paghihigpit. Kaya, sa paglipas ng mga taon, si Kang ay palaging nasa isang estado ng malnutrisyon at halos hindi kayang mapanatili ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kaya naman naging balat at buto siya, na parang buhay na patay. Kaya lang medyo normal na ang pangangatawan niya ngayon ay dahil ayaw niyang takutin ang mga junior na ito. Natural na hindi isang isyo ang tumulong sa pagbibigay kay Kang ng ilang mga mapagkukunan, habang ang karamihan sa mga old ancestor ay nagdadala lamang ng kaunti sa kanila, si Yang Kai ay marami. Agad na naglabas si Yang Kai ng Space Ring, nilagyan ito ng lahat ng uri ng mapagkukunan, at ibinigay kay Kang. Senior, tingnan mo kung sapat na ito, kung hindi, mayroon pa si Junior. Kinuha ni Kang ang singsing at tumingin bago bahagyang ngumiti. Tama na. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa Old Ancestor at sinabing, humayo at ihanda muna ang inyong sarili, pagkatapos na maibalik ng Old Master ang kanyang sarili, bubuksan ko ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Nagtanong ang ilang 9th grade masters. Senior, saan ang pinakamagandang lugar para magtipon tayo? Wala silang alam tungkol sa lupaing walang espiritong ito, kaya natural na humingi ng mga tagubilin kay Kang. Laming-galing si Kang saglit bago tumuro sa isang tiyak na direksyon. Ayan. Doon ay napunit ni Mo ang isang bitik at ang mga Royal Lord na iyon ay nakatakas mula noon. Kung isa sa alang-alang, ang posisyon na iyon ay pinakamadaling buksan, at dahil sa ilang lumang setup ng aking mga kaibigan, ito rin ang pinakamadaling isara. Ang mga Old Ancestor ay tumingin sa direksyon na kanyang itinuro at natural na walang pagtutol. Pagkatapos ay pupunta tayo at maghanda. Lumipad ang mga Old Ancestors at sumunod si Yang Kai. Hindi nagtagal, lahat ng army commanders ng Great Passes ay mabilis na naunawaan ang sitwasyon pagkatapos matanggap ang mga tagubilin mula sa Old Ancestors. Ang mga utos ay ibinigay, at ang lahat ng mga sundalo ay nagsimulang maghanda para sa labanan. Sa napakaraming taon, ang human race ay kadalasang nasa isang passive at defensive na estado, paulit-ulit na sinalakay ng Black Ink Clan habang pinipilit silang itaboy. Hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang napatay ng mapatahimik ang royal cities. Pagkatapos noon, ang Great Passes ay tumawid sa Late Ancient Era battlefield, na may maraming natitirang panganib, at sa wakas ay nakarating dito. Ngayon lang sila tuluyang makakalaban sa Mo. Ang ganitong pagkakataon ay mahirap. Tulad ng sinabi ni Kang, ang layunin dito ay para sa human race na patayin ang pinakamaraming Black Ink Clansmen na sinubukang takasan ang puwang hanggat maaari pagkatapos niyang buksan ang paghihigpit. Sino ang makatiis sa pinagsama-samang pag-atake ng higit sa 100 Great Passes at isang 2 million strong army? Maging ang mga Royal Lord ay malipol sa isang iglap bago ang gayong kapangyarihan. Ang human race ay lubos na nagtitiwala sa labanang ito na naglalayong pahinay ng Black Ink Strength. Ang isa pang magandang bagay ay ang larangan ng digmaan ay nasa walang laman. Kung ito ay isang patag na lupain, imposibleng maayos na ayusin ang 106 na Great Passes.
Gayunpaman, inabot pa rin ng mga tao ang isang buong buwan ng trabaho bago nabuo ang mga linya ng labanan. Higit sa 100 Great Passes ang hinati sa mga layer, na ang bawat layer ay binubuo ng mga 30 Great Passes. Sa loob ng bawat Great Passes, ang mga sundalo ay abala lahat sa paghahanda at paulit-ulit na sinusuri ang kanilang mga artifact, formations, at warships. Iba't ibang table task din ang ipinamahagi. Tumagal sila ng halos 1.5 buwan bago naging handa ang lahat. Nakakonsumo si Kang ng malaking bilang ng mga mapagkukunan sa ngayon at malapit ng ganap na maibalik. Galit na bulyo ni Mo. Kang, gusto mo ba talagang gawin ito? Hindi sinasadya ang nangyari noon. Milyon-milyong taon na akong nakakulong. Marami na akong pinaghirapan, hindi mo ba ako kayang buhayin? Sa lahat ng ito, patuloy na nagdaldal si Mo sa mga tainga ni Kang. Minsan ay nananakot ito, minsan naman ay nananakot, at minsan, mahina itong nagmamakaawa. Gayunpaman, nanatiling hindi natin nagsikang. Mas alam niya na masyadong malaki ang mga panganib na maaaring dalhin ni Mo sa 3,000 mundo. Sariwa pa sa kanyang isipan ang nangyari noong late ancient era, kaya paano niya hahayaan na maulit ang kasaysayan. Namatay na ang lahat ng dati niyang kaibigan para supilan at selyuhan si Mo, naiwan siyang mag-isa para magbantay dito. Paano niya hahayaan na ang sakripisyo ng kanyang mga kaibigan ay wala lang? Ito ay walang kinalaman sa kung may nagawang mali si Mo, ang pagkakaroon nito mismo ay nakakapinsala kaya hindi ito maaaring payagang mabuhay. Si Mo ay hindi masisira, kaya kung siya ay palayain, ang malawak na mundong ito ay hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan. Matanda, sa tingin mo ba ay talagang mapapagod ako sa gagawin mo ngayon? Hindi mo ako mapapahina hanggat hindi ko pinahihintulutan. Galit na saway ni Mo. Bagamat nagpapakawala ito, nagsasabi rin ito ng totoo. Kahit na nagbukas ng puwang si Kang sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kung hindi inutusan ni Mo ang mga tagapaglingkod nito na lumaban, walang magagawa ang humans tungkol dito. Sa wakas ay tumugon si Kang ng mahinang tawa. Mo, matagal ka nang nag-e-exist at hindi ka na bata, kaya huwag kang magtampo. Ayaw mo bang makaalis dito pagkatapos ng maraming taon sa pagkabihag? Kapag ang Old Master na ito ay nagbukas ng isang puwang, ito ay parehong isang krisis at isang pagkakataon para sa iyo. Hindi mo ba gustong samantalahin ang pagkakataong ito para makaalis sa selyong ito? Hanggat maaari mong patayin ang lahat ng mga taong ito at pagkatapos ay hayaan ang iyong mga lingkod na patayin ang Old Master, walang sino man ang makakapidyo sa iyo. Sinungaling ka, sinungaling, sinungaling, sinungaling. Galit na sigaw ni Mo. Sinabi mo pa sa kanila noon na maaari mong isara ang puwang anumang oras, sa tingin mo ba hindi kita narinig? Tumawa si Kang ngunit hindi kumibo. Muling sinabi ni Mo, nagsisinungaling ka sa akin sa lahat ng oras na ito. Bully ka, ano bang kasalanan ko para tretuhin mo ako ng ganito? Old Kang. Huwag tayong mag-away, okay. Hayaan mo silang umalis at babawiin ko ang lahat ng Black Ink Strength ko. Maaari mong aisil ang Black Ink Strength sa loob ng Grand Restriction na ito. Hanggat hindi masisira ang paghihigpit na ito, hindi makakatakas ang aking Black Ink Strength. Kaya, hindi nito ilalagay sa panganib ang iba. Mahina ngunit seryosong sabi ni Kang. Mo, itigil mo na ang pagpapanggap. Maaaring posible ito kung nakipagtulungan ka noon, ngunit huli na ang lahat. Pinili mo ang landas na ito at dapat mong pasanin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Higit pa rito, alam mo na iminungkahi ni Mo na gawin ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction para aisil ang iyong Black Ink Strength, ngunit kahit siya ay hindi makatiyak kung gagana ito o kung anong mga panganib ang dadalhin nito. Mo. Ang alaala ni Mo ay malamang na napukaw at galit itong sumigaw. Namatay siya. Sa harap ko mismo. Pinatay mo siya. Marshall Peak, Kabanata 5406. Black Ink Torrent. Noong naging kaibigan ni Mo si Kang at ang iba pa noon, ito ay lubos na sinsero sa kanila. Sa 10, pinakagusto nito si Mo, na palaging maamo at magiliw. Kung ikukumpara sa iba, mas palakaibigan din si Mo kay Mo. Nang magsimulang magkabisa ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, iminungkahi ni Mo na itanim ang paghihigpit sa loob ng katawan ni Mo para masugpo nito ang Black Ink Strength nito. Sa ganoong paraan, hindi nila kailangang higpitin ang kalayaan ni Mo. Hanggat hindi nilalabag ang restriction, ang Black Ink Strength nito ay hindi tatagas, at hindi na kailangang tiisin ni Mo ang pagdurusa ng pagkakulong. Sa oras na iyon, maaari nilang dalhin si Mo at subaybayan ito sa lahat ng oras. Gayunpaman, walang makakapaggarantiya na ang ideya ay magagawa. Magiging masaya ang lahat kung ito ay gagana, ngunit kung hindi,
hindi hahayaan ni Mo na supilan muli nila ito kapag nalaman nito ang kanilang intensyon. Sa huli, si Kang at ang iba ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Namatay si Mo nang maaga nang sumiklab si Mo sa unang pagkakataon matapos itong pigilan. Para patahimikan si Mo, hindi niya pinansin ang dissuasion ng iba at pumasok siya sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ng mag-isa. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya habang siya ay nasa loob, ngunit pagbalik niya, siya ay lubhang nasugatan. Bago siya mamatay, pinaghalo niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang katawan sa paghihigpit upang palakasin ito. Noong araw na iyon, si Kang at ang iba pa ay naduraj ang puso habang umalangaw sa buong universo ang mga panaghuwi ni Mo. Sa 10 sa kanila, ang maamo at mahabagin na babae ang pinakamatalino. Maaaring sabihin na ang iba ay hindi maihahambing sa kanya. Siya ang may ideya ng Primordial Heaven Source Grand Restriction at si Duan ang personal na gumawa nito habang ang iba ay tumulong mula sa gilid. Si Mo rin ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Naghinala pa si Kang na natagpuan niya ang landas na patungo sa kabila ng 9th Grade Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, siya ay namatay noong siya ay medyo bata pa. Dahil sa kanyang kakayahan, maaari siyang umakyat sa isang kaharian na lampas sa 9th grade. Si Kang ay naging solemn na nang marinig niyang binanggit ni Mo si Mo at malungkot na sinabi. Lubos mong alam kung paano pinatay si Mo, Mo. Isang galit na Mo ang umungal. Sa tingin mo ba pinatay ko siya? Hindi ako yon. Hinding-hindi ko siya papatayin. Bakit ko naman gagawin yun sa kanya? Bumantong hininga si Kang. Namatay siya pagkabalik mula sa loob ng restriction. Bakit siya nahulog sa ganoong estado kung hindi para sa iyo? Talagang hindi ako iyon. Pinabulaanan ni Mo. Tama na. Kung ito man ay iyong ginagawa o hindi, hindi na mahalaga. Ngayong dumating na ang 2 milyong sundalo ng human race, kailangan nilang pahinain ang kapangyarihan ni Mo kahit na hindi nila ito kayang sirain. Hindi na nakapagtiyaga si Kang. Tulad ng isang bata na maling inakusahan, umiyak si Mo. Talagang hindi ako. Nang pumasok si Mo sa restriction, inutusan nga ni Mo ang kanyang mga katulong na salakayin siya dahil galit ito sa pagtataksil sa kanya. Gayunpaman, napakalakas ni Mo, kaya paanong ang kanyang mga tagapaglingkod ay dapat na maging katugma para sa kanya. Bagamat nagawa nilang bahagyang saktan siya, ang pagpatay sa kanya ay imposible lamang. Gayunpaman, ito ay isang katotohanan na si Mo ay namatay pagkatapos umalis sa paghihigpit. Kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi kailanman naipaliwanag ni Mo kung bakit. Sa katunayan, noong una ay inakala ni Kang at ng iba pa na ito ang kagagawan ni Mo at nagalit sila nang mamatay si Mo, ngunit pagkatapos itong pag-isipan, napagtanto nila na maaaring hindi iyon ang katotohanan. Si Mo ay ganoon kalakas. Kahit na ang mga katulong na nilikha ni Mo ay kakilakilabot, hindi sila maaaring magdulot ng sapat na pinsala sa kanya upang siya ay mahulog. Bukod dito, si Mo ang nagbuo ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kung gusto niyang iwanan ito, walang paraan na mapipigilan siya ni Mo, at tiyak na walang dahilan para makipag-away siya kay Mo hanggang sa kamatayan. Habang inaalala nila ang mga eksena noon, napagtanto nila na ang mga pinsala ni Mo ay hindi resulta ng pakikipaglaban sa isang tao. May iba pang dahilan para sa kanila. Sa oras na iyon, siya ay kritikal na nasugatan at sa kanyang huling hininga. Bago ang kanyang kamatayan, pinasa niya sa kanila ang isang piraso ng jade at umalis patungo sa susunod na mundo nang walang sinabi pa. Ngayon, ang jade na iyon ay nasa mga kamay ni Kang. Paulit-ulit niyang sinuri ang jade, ngunit hindi niya maisip kung para saan iyon. Naramdaman na lang niya na may kinalaman ang jade sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sa makatuwid, hindi siya mangangahas na subukan ito baka maapektuhan ang paghihigpit. Nananatiling misteryo ang pangyayari sa nakaraan. Marahil ay may alam si Mo tungkol dito. Gayunpaman, maaaring wala rin itong alam. Nakahanda na ang lahat, Senior. Ang Great Battle Heaven Old Ancestor ay dumaong sa tabi ni Kang, na naging dahilan upang siya ay bumalik sa kasalukuyan. Tumangala si Kang at nakita ang mahigit 100 Great Passes na umaaligid sa kawalan. Sa Great Passes, ang mga determinadong tao ay napuno ng layuning pumatay. Inayos niya ang sarili at marahang tumango. Kung gayon, umpisahan na natin. Ang Great Battle Cave Heaven Old Ancestor ay tumalikod at tumango sa mga tao sa di kalayuan. Maghanda para sa digmaan. Isang dagandong ang umalangaw sa buong kawalan habang nagsimulang lumabas ang World Forces mula sa Great Passes. Ang mga arrays at ang mga artifact ay lumiwanag lahat. Handa silang magwelga. Nang makita iyon, sumigaw si Kang. Buksan. Sa sumunod na sandali, mabilis na lumawak ang kanyang figure.
Hindi nagtagal ay naging napakalaki siya nang lumabas ang isang malakas na aura mula sa kanyang mahinang katawan. Nagningning ang mga mata ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters nang maramdaman nila ang aura na iyon. Dati, nang tanungin nila si Kang kung saang lupain siya naroroon, sinabi lang niya sa kanila na siya ay nasa 9th grade, higit pa sa Old Ancestor. Wala nang itinanong pa ang mga Old Ancestor. Gayunpaman, sa sandaling ito, malinaw nilang naramdaman na ang matandang ito, na nagbabantay sa Primordial Heaven Source Grand Restriction sa loob ng milyon-milyong taon, ay may aura na walang sinuman sa kanila ang makakapantay. Tila nanginginig ang buong kawalan nang kumalat ang kanyang aura. Maliwanag na hindi lang siya mas nauuna sa kanila sa 9th grade Heaven Opening Realm. Ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi maiwasang isipin na maaaring nasira ni Kang ang 9th grade at nakarating sa isang kaharian na hindi nila alam. Dahil dito, tuwang-tuwa ang 9th grade Masters na ito. Dumating na sa punto kung saan narating na nila ang dulo ng kanilang paglalakbay sa paglilinang, at hindi pa rin sila nakakahanap ng anumang bagong landas pasulong. Gayunpaman, habang pinagmamasdan nila ang aura ni Kang ngayon, napagtanto nila na ang 9th grade Heaven Opening Realm ay hindi ang rurok ng martial daw, mayroon pang mas mataas na summit na mararating. Hindi lang nila kayang tuklasin ito. Habang umaalon ang aura ni Kang, nagsimulang kumalat ang mga ripples sa Primordial Heaven Source Grand Restriction at nagsimulang magtipon sa isang partikular na lugar. Sa harap ng lugar na iyon nakatayo ang human formations. Doon din gumawa ng crack si Mo sa lakas nito noon. Habang kumakalat ang mga ripples, lumitaw ang isang puwang sa orihinal na walang kamali-mali na paghihigpit. Sa simula, ito ay isang maliit na agwat lamang, ngunit ito ay mabilis na lumawak ng mabilis. Umungo si Kang at pinalakas ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang laki ng puwang. Hindi nagtagal, ang puwang ay naging kasing laki ng isang lawa, na ang espasyo mismo ay tila na punit. Isang napakasamang aura ang lumabas mula sa pagbubukas, at sa kabila ng pagkakaroon ng proteksyon ng maraming grand arrays, malinaw pa rin na nararamdaman ng mga nasa Great Passes ang nakakagigil na aura na iyon. Habang sila ay nakatitig ng mabuti, nakikita nila ang imposibleng makapal na kadiliman na umuusok sa puwang. Bahagya rin nilang naririnig ang mga ungol na nagmumula sa loob. Nang makita iyon, mabilis na inilagay ng mga tao ang kanilang bantay. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang dilim ay hindi pa rin lumabas mula sa puwang, ni anumang Black Ink Clansmen na lumitaw, ngunit sa kalaunan, dumating ang isang sandali na ang dagandong ni Mo ay tumunog. Talagang hindi ako iyon, matandang umutot. Lahat kayo magarbo na hindi nakikinig sa aking pagpapaliwanag. Bakit? Hindi ko kasalanan yon. Dahil wala kang pakialam na makinig sa sasabihin ko, sisirain ko ang lahat at papatayin ko ang lahat. Kasunod ng pag-ungol ni Mo, bumulwak ang dilim mula sa puwang na parang baha na bumubulusok sa isang dam. Hindi naman talaga kadiliman. Ito ay isang torrent na ginawa mula sa hindi mabilang na Black Ink Clansmen. Patayin. Kasunod ng utos ng Army Commanders, ang mga arrays sa Great Passes ay tumunog at ang kapangyarihan ng secret techniques at artifacts ay lumabas. Ang unang batch ng Black Ink Clansmen na lumusab sa gap ay hindi man lang nagawang makita kung ano ang hitsura ng outside world bago sila na-vaporize. Ang lugar kung saan dumaong ang mga pag-atake mula sa mahigit 100 Great Passes ay agad na naging isang buhay na impyerno. Parami ng parami ang Black Ink Clansmen ang nawasak. Gayunpaman, mula noong una silang lumitaw, ang Black Ink Clansmen ay hindi tumigil sa pagbaha mula sa kadiliman. Tinapakan nila ang mga bangkay ng kanilang mga angkan at walang takot na sumugod. Ilang sandali lang, tinamaan sila ng secret techniques at artifacts at napatay. Pumutok ang kanilang Black Ink strength, at ang kanilang mga bangkay ay naapakan ng mga nasa likuran nila. Ang kahabaan ng walang laman na ito, na nanatiling tahimik sa milyon-milyong taon, ay biglang sumabog na may liwanag at tunog. Ang mga tao ay hindi tumigil sa pagpapaputok sa kalaban, habang ang Black Ink Clansmen ay nagmarcha pasulong ng walang tigil. Anuman ang panganib sa hinaharap, hindi sila nag-alinlangan. Hindi nagtagal ay natakpan ng Black Ink strength ang agwat. Sa itaas ng pader ng Great Evolution Pass, si Yang Kai ay nakahover sa kawalan habang malamig siyang nakatingin sa harapan at nanatiling tahimik. Hindi pa ito ang tamang oras para kumilos siya. Ito ay isang digmaan na hindi katulad ng anumang naranasan ng mga tao noon, isang labanan na maaalala ng lahat ng susunod na henerasyon. Kung mananalo ang humans, masisiguro nila ang ilang mapayapang araw para sa 3,000 mundo, ngunit kung matatalo sila, ang 3,000 mundo ay magugulo dahil nagbanta si Mo na sisirain ang lahat. Kahit na mayroong maraming mga sundalo at hindi mabilang na mga masters sa panig ng tao, hindi sila naglakas loob na gumawa ng padalos-dalos na paggalaw.
Ang mga umaatake sa mga kaaway ay ang mga cultivator na namamahala sa mga hanay sa mga pader ng Great Passes. Ang iba ay nagtitipid ng kanilang lakas. Matagal bago matapos ang digmaan. Sa makatuwid, kailangan nilang i-resayon ang kanilang enerhiya. 3 pag-ikot ng mga sundalo ang isinaayos upang kontrolin at i-activate ang mga arrays upang matiyak na patuloy silang makakapagpaputok. Naka-standby din ang artifact refiners at array masters para ayusin ang mga artifact at array anumang oras. Samantala, si Yang Kai ay nagpakita ng tame time na ekspresyon. Bagamat kasi simula pa lamang ng digmaan at hindi pa siya lumahok sa laban, ramdam na ramdam niya ang matinding pressure sa kanya mula sa malayo. Kahit na nagawang wasakin ng mga tao ang mga Black Ink Clansmen na ito nang hindi nasaktan, ang mga kaaway na bumulwak sa puwang ay napakahina. Ayon sa sariling klasifikasyon ng Black Ink Clan, ang mga kalaban na iyon ay serf lamang, mas mahina pa sa low-grade clansmen. Hanggat may sapat na mapagkukunan at isang Black Ink Nest, makakagawa sila ng walang katapusang bilang ng mga Black Ink Clansmen. Bagamat mukhang galit na galit si Mo, hindi nito hinayaang madaig ang galit nito. Alam nitong kailangan nitong gamitin ang mahihinang mga sundalong ito para maubos muna ang lakas ng mga tao. Sa katunayan, hindi ito nakakagulat. Ang Black Ink Clan at ang human race ay lumalaban sa isa't isa sa Black Ink battlefield sa loob ng hindi mabilang na taon, at bilang pinagmulan ng Black Ink Clan, si Mo, ay nagawang subaybayan kung ano ang nangyayari sa bawat teatro. Sa makatuwid, pamilyar ito sa mga kalakasan at kahinaan ng human race. Ang paraan nito ng pakikitungo sa mga tao ngayon ay ang pinakamahusay na solusyon na magagamit. Martial Peak, Kabanata 5407. Walang katapusang lakas. Kahit na ang mga sundalo ng Black Ink Clan na bumulwak sa puwang ay mahina, dumating sila sa napakalaking dami. Magiging banta sila sa mga tao kung sila ay pahihintulutang gumala ng malaya. Sa makatuwid, ang mga tao ay walang pagpipilian kundi ang patayin sila. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang karamihan sa mga Black Ink Clansmen na nagmamadaling lumabas sa gap ay mukhang monster beasts, na isang bagay na bago sa humans. Hanggat natatandaan ng human race, kahit na ang Black Ink Clansmen sa bawat theater ay may iba't ibang hugis at sukat, karamihan ay may human frame sila. Ang lahi ng tao ay hindi pa nakakita ng Black Ink Clansmen na puro monster beasts noon. Ngayon, gayunpaman, mayroong isang malaking bilang ng mga naturang nilalang. Maliwanag na nilikha sila ni Mo gamit ang Black Ink Strength pagkatapos itong makulong sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kahit na mahina ang mukhang monster beast na mga nilalang na ito, dumating sila sa mas malaking bilang kaysa sa ordinaryong Black Ink Clansmen, at pagkatapos nilang patayin, bumulwak ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan at napuno ng malawak na espasyo. Naganap ang digmaan tulad ng inaasahan ng mga tao dahil nakontrol ni Kang ang laki ng pagbubukas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sa makatuwid, hindi magkakaroon ng masyadong maraming Black Ink Clansmen na makakalabas sa gap. Habang nagsanib puwersa ang mahigit 100 Great Passes, matitiyak nilang mapatay nila ang lahat ng kaaway na lumitaw. Hanggat hindi sila tumitigil sa pag-atake, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paglusob ng Black Ink Clansmen sa kanilang depensa. 100,000, 200,000, 300,000, 500,000. Bagamat hindi sila nakakuha ng tumpak na bilang, tinatayang mahigit 1,000,000 Black Ink Clansmen ang sumugod sa gap sa loob lamang ng kalahating araw. Napatay ang lahat ng Black Ink Clansmen at Black Ink Beast sa sandaling umalis sila sa puwang, kaya hindi na sila nakagalaw pa. Anuman, ang agos ng mga nilalang na ito ay patuloy pa ring bumubulusok mula sa kadiliman. Nang makita iyon, naramdaman niyang kaya ang isang gumagapang na sensasyon sa kanyang anit. Ang 1,000,000 Black Ink Clansmen at Black Ink Beasts ay tungkol sa kung gaano karaming mga casualty ang magkakaroon sa isang malaking digmaan, ngunit kalahating araw lang ang lumipas sa ngayon. Ilang Black Ink Clansmen at Black Ink Beast ang nagtatago pa sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ilang katulong ang nilikha ni Mo sa nakalipas na ilang milyong taon. Walang nakakaalam ng sagot. Marahil si Mo lang ang nakakaalam ng eksaktong bilang. Makalipas ang kalahating araw, 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan ang napatay, at pagkatapos ng kalahating araw, ganoon din ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, mahigit 10,000,000 Black Ink Clansmen at Black Ink Beasts ang napatay, ngunit maliban sa katotohanan na ang ilan sa kanilang mga artifact at array ay nasira dahil sa sobrang paggamit, ang humans ay hindi nakaranas ng anumang uri ng pinsala. Bagamat nasa magandang posisyon, wala ni isa sa kanila ang natuwa. Si Mo ay tila hindi nababahala tungkol sa pagkawala ng mahigit 10,000,000 sundalo.
Ang mga subordinate na ipinatawag nito ay ang pinakamahina pa ring Black Ink Serfs at Black Ink Beasts. Ang mga kanya na kumpe na ito ay sadyang sinadya upang mapawi ang lakas ng Human Race Army, at tila may walang katapusang bilang ng mga ito na nagtatago sa kailaliman ng kadiliman. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na may mali. Hindi alintana kung mayroon talagang walang katapusang bilang ng mga sundalo ng Black Ink Clan, babagsak ang depensa ng humans sa loob ng isang buwan dahil sa paggamit nila ng mga artifact at array na may ganoong intensidad. Ang artifact refiners at array masters ay hindi nakapag-ayos ng mabilis nang magkaroon ng pinsala. Kung wala ang tulong ng mga artifact at array na ito, ang human race ay walang magagawa kundi ang personal na pigilan ang mga sundalong ito ng Black Ink Clan na sumulong pa. Sa panahong iyon, tiyak na may mga nasawi. Ang nakitang mali ng humans ay dahil mahigit 10 milyong sundalo ng Black Ink Clan ang pumanaw, ang buong rehiyon ay dapat na puno ng Black Ink strength mula sa mga patay na Black Ink Clansmen, at dapat mayroong hindi mabilang na Black Ink clouds sa paligid nila. Sa mga nakalipas na digmaan, ang Black Ink Clan ay palaging nag-iiwan ng maraming Black Ink clouds pagkatapos magdusa ng malaking bilang ng mga nasawi. Ang mga ulap na iyon ay magsasama-sama sa Black Ink Oceans. Gayunpaman, sa sandaling ito, halos lahat ng makapal na Black Ink strength ay nakahover sa paligid ng opening sa Grand Restriction, na itinatago ito sa paningin. Hindi gaanong natapon sa puwang. Napagtanto ang pinakabuod ng problema, malakas na sumigaw si Kang. Kinukuha na ang Black Ink strength para i-recycle ito. Pigilan mo yan. Kung hindi, ang lakas nito ay walang katapusan. Noon lang napagtanto ni Yang Kai kung ano ang mali. Hindi katakataka na pinalabas ni Mo ang mahihinang Black Ink Clansmen na ito nang walang ingat, at kung bakit tila wala itong pakialam sa kabila ng napakarami sa kanila ang napatay. Ang Black Ink strength na naiwan mula sa mga bangkay na ito ay maaaring magamit muli nito. Sa ganoong paraan, magkakaroon ito ng walang katapusang supply ng Black Ink strength. Marahil ay maaari itong lumaban hanggang sa katapusan ng panahon mismo gamit ang pamamaraang ito. Ang dahilan kung bakit hindi ito natuklasan ng mga tao kanina ay dahil ito ay magulo sa pagbubukas. Ang Black Ink Clansmen ay patuloy na dumaan sa gapat na patay habang itinago ito ng Black Ink strength, at itinago ang mga bakas ng pagbawi ni Mo ng kapangyarihan nito. Kahit na matagal nang binabantayan ni Kang ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, inabot pa rin siya ng ilang araw para malaman kung ano ang nangyayari. Nang marinig ang babala ni Kang, ang humans ay agad na nakaisip ng solusyon habang ang mga squad ay ipinadala mula sa Great Passes patungo sa larangan ng digmaan. Di nagtagal, ang mga squad ay nagpatawag ng mga artifact na mukhang mga lambat sa pangingisda at nagsimulang mag-dredge sa larangan ng digmaan kasama nila. Ang bawat lambat ay makakakuha ng maraming Black Ink strength na pagkatapos ay hatakin at itatapon ng mga squad. Ang mga artifact na ito na mukhang mga lambat sa pangingisda ay partikular na binuo ng mga tao upang linisin ang Black Ink strength. Maaari din silang magamit upang bitag ang mga kaaway, ngunit hindi gaanong epektibo dito. Sa makatuwid, kadalasang hindi gagamitin ng mga tao ang mga artifact na ito kapag nakikipag-ugnayan sa Black Ink Clan at inilalabas lamang sila pagkatapos ng labanan. Matapos maranasan ni Yang Kai ang kanyang unang malaking digmaan pabalik sa Blue Sky Pass, natanggap niya ang utos ni Zhongliang na linisin ang larangan ng digmaan. Noong panahong iyon, nag-eksperimento rin siya sa ganitong uri ng artifact. Mahigit 1,000 squad ang lumipat sa larangan ng digmaan upang makuha ang Black Ink strength na naiwan ng mga patay na Black Ink Clansmen. Gayunpaman, ito ay isang hindi mahusay na proseso pa rin dahil pagkatapos makuha ang Black Ink strength, kailangan nilang dalhin ito sa isang lugar na malayo at itapon, na medyo matagal. Pagkatapos mag-obserbo saglit, lumingon si Yang Kai sa iba pang miyembro ng Dawn Squad at sinabing, "Bigyan mo ako ng extrang space rings." Napagtanto ang kanyang intensyon, kinuha nila ang space rings na hindi nila kailangan at ipinasa ito kay Yang Kai. Nang makita iyon mula sa isang kalapit na lugar, alam ng Old Ancestor Xiao Xiao kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ngunit hindi niya ito pinigilan, binigyan lamang siya ng paalala. Mag-ingat ka, kahit na lahat ng Black Ink Clansmen na iyon ay mahina na ngayon, hindi ibig sabihin na walang mga masters na magtatago sa kanila. Naiintindihan. Bahagyang tumango si Yang Kai bago sumakay sa larangan ng digmaan. Sa likuran niya, ang Great Passes ay patuloy na pinaputukan ang Black Ink Clansmen na bumubulusok mula sa puwang, ngunit matalino nilang tiniyak na hindi matatamaan si Yang Kai at ang iba pang human squads. Hindi nagtagal, dumating si Yang Kai sa lugar kung saan nagsama-sama ang Black Ink strength. Lumilipad sa paligid, ang kanyang Divine Sense ay lumundag at ang malaking dami ng Black Ink strength ay nawala.
Ang ideya ng paglalagay ng Black Ink Strength sa loob ng Space Rings ay hindi isang bagay na revolusyonaryo at napatunayang posible na, ngunit ang kinakailangan ay kailangang balutin ng isang tao ang Black Ink Strength ng kanilang Divine Sense bago nila magawa ito. Ang karaniwang cultivator, kahit na siya ay isang 8th grade master, ay hindi maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Walang limitasyon ang katiwalian ng Black Ink Strength, kaya nagawa nitong makaapekto sa katawan ng tao, miniature universe, at kaluluwa. Ang isang makapangyarihang 8th grade master ay maaaring labanan ang impluensya ng Black Ink Strength ng ilang sandali, ngunit sila ay masisira pa rin sa maikling pagkakasunod-sunod kung aktibong susubukan nilang hawakan ito. Ibang bagay para kay Yang Kai dahil mayroon siyang World Tree Clone para protektahan ang kanyang miniature universe mula sa anumang panlabas na pagsalakay. Naroon din ang Soul Warmang Lotus upang pangalagaan ang kanyang soul. Kailangan lang niyang ilagay ang Black Ink Strength sa loob ng Space Rings nang hindi na kailangang pumunta sa ibang lugar para itapon ito. Sa makatuwid, siya ay mas epektibo kaysa sa ilang daang squad na pinagsama. Hindi nagtagal ay napuno ng Black Ink Strength ang Space Rings, kaya hindi na siya nakakuha ng higit pa. Sa kalahating araw lang, naubos na niya ang lahat ng nakolekta niyang Space Rings. Kung maaari, hindi niya iisipin na itago ang Black Ink Strength sa loob ng kanyang mini-ultra universe. Gayunpaman, napakarami nito. Kahit na ang kanyang mini-ultra universe ay ligtas mula sa anumang katiwalian, hindi nito makukuha ang napakaraming Black Ink Strength. Dahil walang pagpipilian, makakabalik lang si Yang Kai sa Great Evolution Pass. Sa kabutihang palad, si Siang Shan ay nakahanda ng husto dahil nakakolekta siya ng maraming Space Rings para kay Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yang Kai sa larangan ng digmaan at nagpatuloy sa pagkolekta ng Black Ink Strength. Ang mga pagsisikap ng mahigit 1,000 squads at Yang Kai ay napatunayang kapaki-pakinabang dahil ang malaking halaga ng Black Ink Strength ay agad na natangay. Galit na galit, ang dagandong ni Mo ay umalangaw mula sa kailaliman ng kadiliman. Lahat kayo ay humarap sa kamatayan. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Habang ang mga hiyawan nito ay umalangaw sa kawalan, ang Black Ink Clansmen ay lalong naging mabagsik at maliban sa mahihinang Surf at Beast, mayroon na ngayong low-grade at high-grade Black Ink Clansmen na umaalis sa opening. Maging ang ilang feudal lords ay nagtatago sa gitna ng karamihan. Ang ilan sa mga hindi mapag-aalinlangan ng squad na naglilinis ng Black Ink Strength ay nahuli ng mas malakas na Black Ink Clansmen. Sa kabutihang palad, wala sa kanila ang nasawi dahil may proteksyon sila sa kanilang mga warship. Gayunpaman, habang tumataas ang kapangyarihan ng mga sundalo ng Black Ink Clan, ang mga pag-atake mula sa humans ay mukhang hindi rin sapat. Sa una, ang mga arrays at artifacts sa Great Passes ay sapat na mahusay upang harapin ang mahinang cannon fodder at walang Black Ink Clansmen na lumabas mula sa gap ang nakaalis ng napakalayo. Gayunpaman, ang mga Black Ink Clansmen ay lumitaw ngayon ay sapat na malakas na ang pangmatagalang pambobomba ng tao ay hindi agad nagawang sirain silang lahat. Ang Black Ink Clansmen ay nagmarcha pasulong habang ang mga squad na nililinis ang Black Ink Strength ay kailangang umatras. Ito ay ang parehong kaso para kay Yang Kai. Makalipas ang ilang oras, hindi na napigilan ng humans ang Black Ink Clansmen mula sa pagbagsak at ang mga kaaway ay bumulwak mula sa siwang at lumipad patungo sa Great Passes. Kahit na hindi pa rin sila makalapit sa Great Passes dahil naharang sila sa malayo sa mga pader, nagsimula ang isang bagong yugto sa digmaan. Alam ng lahat na ito ay simula pa lamang, dahil hindi pa ganap na naipapakita ni Mo ang kapangyarihan nito. Nagpapadala pa rin ito ng karamihan sa mga mahihinang tagapaglingkod na may ilang low-grade, high-grade na clansmen, at kakaunting bilang ng mga feudal lords. Wala pang mga territory lord o royal lords na lumitaw. Walang nakakaalam kung ilan sa mga nangungunang masters ang nagtatago sa kadiliman. Nag-iipon si Mo ng kapangyarihan nito sa milyon-milyong taon, kaya malamang na mayroon itong napakalaking bilang ng Black Ink Clansmen na kasama nito. Ang one-sided na pagpatay ay tumagal ng kalahating buwan dahil hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang napatay sa kawalan. Sinamantala ng squads at Yang Kai ang bawat pagkakataon upang linisin ang higit pang Black Ink Strength. Gayunpaman, ang Black Ink Clan Army ay unti-unting lumalapit sa humans. Pagkatapos ay dumating ang sandali na ang isang tunay na malakas na aura ay lumabas sa puwang. Ang unang Territory Lord ay nagpakita. Napakalaki ng Territory Lord, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng baluti na tila gawa sa mga buto. Maging ang kanyang ulo ay pinoprotektahan ng bone helmet habang ang nakakatakot na liwanag ay nagmula sa kanyang mga mata. Lahat ng human masters ay natigilan dahil hindi pa sila nakakita ng Territory Lord sa ganoong anyo noon. Ang hitsura ng Territory Lord ay nagmungkahi na siya ay may makapal na balat at malakas na laman.
Siya ang uri ng sundalo na makikipag-away sa mga kalaban. Tila, espesyal na ginawa ni Mo ang Territory Lord na ito. Dapat ay inaasahan na ang araw na ito ay darating. Kung hindi, hindi ito lilikha ng ganoong nilalang. Pagkatapos ng una, parami ang mga Territory Lords na tila ginawa sa parehong amag na lumitaw sa mga sundalo ng Black Ink Clan. Martial Peak, Kabanata 5408. Ang hukbo ng tao ay umatake. Sa sandaling lumitaw ang malalaking Territory Lord na ito na nakasuot ng bone armor, iniluwa nila ang Black Ink Strength na naging bone shield sa kanilang mga kamay para magkaroon sila ng mas malakas na depensa laban sa humans. Ang mga aura ng Territory Lords ay nagmungkahi na sila ay innate Territory Lords. Ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay mas malakas kaysa sa acquired Territory Lords na kadalasang nakatagpo ng mga tao noon. Talaga, halos kasing lakas sila ni Chekong. Ang mga pag-atake mula sa Great Passes ay naging hindi gaanong nakamamatay habang tinamaan nila ang mga kalasag ng buto. Habang umuungal ang mga Territory Lords na ito, naghiwa-hiwalay sila at sumugod patungo sa Great Passes. Ang mga Black Ink Clansmen na sumusunod sa likuran nila ay parang rumaragas ang ilog. Lalong tumindi ang ugong ng mga arrays sa Great Passes. Nayanig ang mga pader, at nagsimulang manginig ang Great Passes. Parami ang mga bone shield ang nabasag habang ang mga Territory Lords sa likod nila ay pasuray-suray sa impact habang lumilipad ang mga spark mula sa kanilang mga bone armor. Saglit lang silang nakapagtiyaga bago sila pinatay. Nahaharap sa tuloy-tuloy na pag-atake mula sa mahigit 100 Great Passes, kahit na ang mga Royal Lord ay hindi makakatagal, lalo pa ang mga Territory Lord na ito. Nang walang proteksyon ng Territory Lords sa bone armor, ang Black Ink Clansmen sa likod nila ay pinatay sa sandaling sila ay nalantad. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi maganda para sa mga tao dahil ang mga kapangyarihan ng kanilang mga array at artifact ay hindi na sapat. Sa pagsasakripisyo ng mga Territory Lord na iyon sa bone armor, nagawa ng Black Ink Clan Army na isara ang malaking agwat sa pagitan ng pagbubukas sa Great Restriction at ng Great Passes. Hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang napatay sa proseso, ngunit hindi iyon nagpakalma sa pag-aalala ng human race. Malinaw na pinaghahandaan ni Mo ang araw na ito sa loob ng mahigit 1,000,000 taon, kaya hindi maisip ang pamana na binuo nito. Sa hitsura nito, kahit nakasalukuyang hawak ng mga tao ang kalamangan, walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan habang tumatagal ang digmaan. Pagkatapos ng ilang araw ng matinding labanan, imposibleng mabilang ang bilang ng mga bangkay ng mas mahihinang Black Ink Clansmen, habang tinatansya ng humans na nakapatay sila ng mahigit 1,000 Territory Lords. Ito ay isang kamangha-manghang bilang, lalo na kapag ang lahat ng ito ay innate Territory Lords na direktang nilikha ni Mo. Sila ay binigyan ng matibay na depensa at pambihirang kapangyarihan, bawat isa sa kanila ay katumbas ng isang nangungunang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Walang masyadong human 8th grade Masters sa simula. Sa karaniwan, mayroon lamang 40 hanggang 50 8th grade Masters sa bawat Great Pass. Sa madaling salita, may mas kaunti sa 5,000 8th grade Masters sa buong Human Race Army. Mahigit sa 1,000 Territory Lords ang katumbas ng bilang ng 8th grade Masters sa higit sa 20 Great Passes. Walang alinlangan na sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, at kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga tao ay may magandang posisyon, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga upang patayin ang mga kaaway na ito. Ang mga Territory Lord na nakasuot ng bone armor at ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay patuloy na bumubulusok palabas sa pagbubukas at walang takot na sumugod. Ang tanging layunin nila ay tulungan si Mo na makawala sa paghihigpit, kaya ang kanilang mga kamatayan ay itinalaga sa sandaling sila ay nilikha. Hindi na nagawang linisin ng mga tao ang lakas ng itim na tinta, dahil ang buong larangan ng digmaan ay nilamon na ngayon ng magulong pagbabago-bago ng enerhiya. Kung ang mga squad ay patuloy na gumagalaw sa kanilang sarili, maaaring ang Black Ink Clan ay papatayin sila o sila ay tamaan ng friendly fire. Kahit na hindi iyon nangyari, napakahirap para sa kanila na gawin ang kanilang trabaho. Nire-recycle pa ni Mo ang Black Ink Strength. Malinaw iyon dahil sa laki ng Black Ink Ocean sa paligid ng pagbubukas na hindi masyadong lumawak. Sa kabutihang palad, kahit na madali nitong nagawa ang mahihinang Cannon Fodder na iyon, hindi nito posibleng palitan ang mga Territory Lords, Feudal Lords, o kahit ang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen na pinatay ayon sa gusto nito. Sa makatuwid, ang bawat Territory Lord o Feudal Lord na pinatay ng mga tao ay isang kawalan para kay Mo. Ang mga Royal Lords ay wala pa ring mahanap kahit saan, malamang na nagtatago pa rin sa dilim, na nagpaparamdam sa mga tao, na parang may talam na nakasabit sa itaas ng kanilang mga ulo na naghihintay lamang na mahulog.
Isang buwan pagkatapos sumiklab ang digmaan, ang isang territory lord na nakasuot ng bone armor ay umungal at nag-condense ng sibat sa kanyang kamay gamit ang Black Ink Strength. Sa susunod na sandali, inihagis niya ang sandata sa isang great pass sa harap niya. Ang itim na sibat ay madaling tumawid sa kalawakan at tumama sa defensive barrier ng great pass, na nagdulot ng mga ripples na kumalat dito. Kahit na ang territory lord ay di nagtagal ay nagkapira-piraso, ang pag-ataking ito ay nagsilbing isang pambihirang tagumpay para sa pagsulong ng Black Ink Clan. Malungkot na utos ng isang 9th grade old ancestor. Panahon na. Ang mga defensive barriers sa paligid ng Great Passes at ang mga pag-atake mula sa mga arrays at artifact ay hindi na napigilan ang mga sundalo ng Black Ink Clan na humakbang pasulong. Kung ang sitwasyon ay pinahihintulutan na magpatuloy tulad nito, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay malapit nang ma-atake ang Great Passes. Oras na para kumilos ang Human Army. Kasunod ng utos, ang mga aura na tila nayayanig ang buong kawalan na nag-alon mula sa Great Passes habang ang hindi mabilang na nakakasilaw na mga ilaw ay kinunan mula sa mga warship. Saan man tumama ang mga ilaw, ang mga territory lord na iyon na nakasuot ng bone armor ay hindi nakatiis at mabilis na ipinadala, na iniwan ang itim na dugo kung saan sila nahulog. Ang mga divine abilities at secret techniques ay nagsumite mula sa mahigit 100 Great Passes pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapaputok, na bumubuo ng mga bakas ng vacuum sa kawalan. Sa daan, ang Black Ink Clansmen ay nasugatan o namatay. Sa isang sandali, ang orihinal na maingay na larangan ng digmaan ay nahulog sa patay na katahimikan. Ang mga old ancestor ay gumawa ng isang hakbang. Sa pagsamantala ng pagkakataon, pinalayas ng mga humans ang kanilang mga barkong pandigma palabas ng Great Passes. Ang mga sasakyang pandagat ay nabuo sa mga sinag ng liwanag habang sila ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa at naglalayag patungo sa larangan ng digmaan. Sa pag-alis ng mga warship, ang 8th grade masters ay sumugod din patungo sa larangan ng digmaan. Tinarget nila ang territory lords at inihagis ang kanilang secret technique sa pagtatangkang itali ang mga master ng kaaway. Dumaan din ang Dawn Squad mula sa Great Evolution Pass. Sa katunayan, sila ang nangunguna sa pagsingil. Ang ibang mga squad ay walang maraming miyembro, at ang kanilang mga warship ay hindi partikular na matatag, kaya sa ganoong larangan ng digmaan, kailangan nilang maggrupo upang maging epektibo. Gayunpaman, bilang Special Operations Squad, nasanay na ang Dawn Squad na maniningil sa paligid ng battlefield ng mag-isa. Nasa unahan si Yang Kai habang pinoprotektahan ni Shen Ao at Bloodcrow ang warship mula sa magkabilang panig. Sina Ren Bingbay, Yu Ziyu, at Miao Fiping ay nasa likuran ng warship. Samantala, tumayo si Bai Yi sa busog, na inilipat ang kanyang world force sa kanyang longbow hanggang sa punto kung saan ang sandata ay nagliwanag. Naranasan nila ang hindi mabilang na buhay at kamatayang labanan ng magkasama sa nakaraan, kaya sa ganoong larangan ng digmaan, hindi na kailangang magbigay ng anumang utos si Yang Kai. Alam nilang lahat kung ano ang dapat nilang gawin. Ang mga malapit na miyembrong ito ay handa para sa digmaan. Habang ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear, huminga siya ng malalim at nagutos ng malakas. Patayin. Isang dragon roar ang tumunog habang ang Asher Dragon Spear ay nag-transform sa hindi mabilang na mga anino ng sibat na bomb alot sa Black Ink Clansmen sa harapan at pinasabog sila ng kaunti. Para naman sa Black Ink Clansmen na nakatakas, sila ay kinatay ni Shen Ao at Bloodcrow. Sakay ng Dawning Light, nagsimulang mag-buzz ang mga arrays at artifacts bilang mga kislap ng liwanag na pumutok sa lahat ng direksyon. Hindi na nila kailangan pang magpuntirya dahil napapalibutan sila ng mga kalaban. Ang mga palason ni Bai Yi ay nahati sa hindi mabilang na mga bahid ng liwanag na tumama sa mga nagkukumpulang Black Ink Clansmen, na tumalsik sa kanila sa ambon ng dugo. Samantala, sina Ren Bingbay, Yu Ziyu, at Miao Fiping ang nagtungo sa likuran, tinitiyak na ang Black Ink Clansmen ay hindi makakalapit sa likod ng warship. Habang papalabas ang Dawning Light mula sa Great Evolution Pass, ito ay naging isang bagay na katulad ng isang talon at tumawid sa Black Ink Clan Army. Saan man ito magpunta, ang kalaban ay ipinadala sa Yellow Springs, matapos lumitaw ang mga sundalo ng tao sa field, binago ng mga sundalo ng Black Ink Clan ang kanilang mga taktika. Huminto sila sa pagsingil patungo sa Great Passes at sa halip ay tumutok sa pagkubkob sa human warships. Alam ni Mo na kung gusto nitong makaalis sa hala nito, kailangan nitong sirain ang mga tao na naririto sa isang krusada laban dito. Hanggat ang lahat ng tao ay napatay, ang Great Passes ay magiging walang silbi. Pagkatapos lamang ng isang oras, ang malawak na larangan ng digmaan ay naging isang maingay na santukan, ngunit kahit na ang lahat ay tila magulo, mayroon pa ring mga taktika at estratehiya na ginagamit.
Kahit na ang human warships ay hindi nagpapanatili ng isang porma sayon upang patayin ang mga kaaway, sila ay patuloy na nagbabantay sa isa't isa upang matiyak nila ang kanilang kaligtasan. Parami ng parami ang mga sundalo ng Black Ink Clan na napatay. Sa nakalipas na buwan, ginamit ng humans ang mga kaayusan sa Great Passes para pigilan ang mga sundalo ng Black Ink Clan na magmarcha pasulong at napatay ang maraming kaaway sa ganitong paraan. Anuman, ang mga nakatigil na array at artifact ay hindi nababaluktot. Ngayon na mahigit sa 1,000,000 human soldiers ang sumulong upang makipaglaban sa kalaban sa larangan ng digmaan, walang alinlangan na mas mahusay sila sa pagpatay kaysa sa mga nakapirming emplacement. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay walang karanasan sa pagsasama-sama sa mga porma sayon. Bagamat sila ay may napakalaking bilang, sila ay mukhang masikip at hindi organisado, na naging dahilan upang mas madaling patayin sila ng human warships. Pagkatapos ng paunang pagsingil, ang mga tao ay talagang nahulog sa isang bloodlust. Ang larangan ng digmaan ay natatakpan ng mga sirang paa at karne, na nagmumukhang lubhang nakakatakot. Sa wakas, isang mahabang alulong ang tumunog mula sa likuran. Hudyat iyon para umatras ang human army. Ang mga tao, na pinapatay pa rin ang mga kalaban, kaagad at sa isang organisadong paraan ay bumagsak kasama ang kanilang mga warship. Kasabay nito, ang isa pang grupo ng mga warship na nasa pinakamataas na kondisyon ay lumabas mula sa Great Passes. Ito ay magiging isang mahabang labanan, kaya walang paraan ang mga nakatataas na hahayaan ang lahat ng mga sundalo na sumali sa labanan ng sabay-sabay. Kahit na magagawa nilang sirain ang mas maraming Black Ink Clansmen sa mas maikling panahon sa pamamagitan ng paggawa nito, wala silang kapangyarihang maka-counter-attack kung mauubos ang lahat ng kanilang lakas. Kalahati lamang ng human army ang umalis sa Great Passes sa unang round habang ang 1,000,000 ay nanatiling nakatalikod. Ngayon, oras na para pumunta sila sa digmaan. Ang masiglang milyong sundalo ay tumakbo palabas ng Great Passes upang palitan ang kanilang mga kapwa-kapatid sa larangan ng digmaan. Nilampasan nila ang isa't isa habang ang Black Ink Clansmen ay naharang at napatay. Ang mga battered warships ay bumalik kaagad sa Great Passes kung saan ang array masters at artifact refiners, na matagal nang naghihintay, ay nagmamadaling nag-ayos. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, lumingon si Yang Kai at nagutos. Lahat kayo, umatras. Napatawa si Shen Ao. Hindi na kailangan iyon. Kaya pa nating lumaban. Sila ay isang elite squad, pagkatapos ng lahat. Kahit na ang battlefield na ito ay nakaka-stress para sa karaniwang squad, ang mga miyembro ng DON ay makakapagtiyaga pa rin. Tulad ng sinabi ni Shen Ao, hindi pa dumating sa punto na kailangan nilang bumalik at magpagaling. Gayunpaman, umiling si Yang Kai. Kayong lahat ay dapat umatras. Hindi namin alam kung gaano katagal ang digmaang ito, kaya mas mahalaga ang pagpapanatili ng iyong peak states. Nagpa siya si Shen Ao na huminto sa pagpipilit habang tumango siya. Mag-ingat ka, squad leader. Dahil sinabihan sila ni Yang Kai na umatras, alam ni Shen Ao na mananatili siya sa larangan ng digmaan. Ang pamana ng miniature universe ni Yang Kai ay higit na sapat kaysa karaniwan, at mayroon siyang World Tree clone upang higit na pinuhin ang kanyang kapangyarihan. Bukod dito, ang mga nabubuhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay patuloy na magbibigay ng world force para sa kanya. Hindi may kakaila na si Yang Kai ay may mas mataas na tibay kaysa sa ordinaryong 7th grade master, na nagpapahintulot sa kanya na manatiling masigla kapag ang iba sa 7th grade ay nakakaramdam ng pagod. Hindi nagtagal, nagpalitan ng pwesto sina Shen Ao at Yang Kai habang pinangunahan ng una ang Dawn Squad na bumalik sa Great Evolution Pass. Nang makita iyon, ang ilan sa mga Black Ink Clansmen ay hinabol si Dawn ng Light habang ang ilan sa kanila ay sumugod kay Yang Kai. Kanina, ang mas malaki kaysa normal na human squad na ito ay nagbigay sa kanila ng kawalan ng kapangyarihan para maka-counter-attack, ngunit ngayong si Yang Kai ay nag-iisa, natural na hindi siya pakakawalan ng Black Ink Clansmen. Sa kabila ng napapaligiran ng kaaway, si Yang Kai ay hindi natakot. Sa halip, gumawa siya ng nakakatakot na ngiti habang naghahanda para sa isang patayan.